kinuha ko talaga sa kanya, sir, bago man namin binili itong lupa, kung ang pinangako niya sa amin na 3 meters na daanan, makalabas-pasok ang sasakyan. Wala bang kasulatan ito? Wala po, sir, kasi gusto ko sanang lagyan ng kasulatan. Kaso ayaw niya noon kasi sigurado naman daw talaga yan na ibibigay niya. Now, napag-usapan ninyo na ma'am sa barangay, bakit hindi po kayo nagkasundo? Ano pong naging problema? Wala na po siyang inamin na may pinangako siyang 3 meters na daanan. Yung pamilyang yan, meron na silang existing na right of way. Ngayon, guro, ewan ko mga 1 year or 2 years, hindi na sila dumaan doon sa existing na daanan nila. Kaso lang, yung mga homeowners doon, nagsilagay ng bakuran kasi for security purposes daw, binakuran nila yung mga bahay nila. But kahit na binakuran nila yung bahay nila, meron silang iniwan na pathwalk. Giniit ni Miss Luz Minda na gusto niya talagang dadaan doon, pati yung sasakyan nila. Mahirap naman padaanin doon kasi hindi na yun saklap sa lupain namin. At saka, yung location nila is na bulubundukin, bangin, at saka sobrang matirik. Impossible talaga na madaanan ng sasakyan. Kung bilihan po ng lupa ang pinag-uusapan, kailangan po nakasulat. Article 1403 ng Kodigo Sibil ng Pilipinas, yan po yung tinatawag na Statute of Frauds. Yes. Para hindi po magkaroon ng lokohan, kailangan ang anumang bilihan ng lupa o anumang transaksyon sa lupa, kasama po ang right of way, nakasulat, Ginoong Carl Tulfo. Paano ba ito nagsimula, ma'am? Kasi nabili niyo yung lupa kanyo, bakit naman po hinarangan ng ibang tao itong inyong daanan? Before po nagkaroon ng bahay dyan, is dyan na po daan. Nang kami na, ayan, nung nakaraang taon lang pinabakuran dahil binigyan lang kami ni Kagawad ng pansamantalang daanan dito sa may gilid. Nagkaroon po ba kayo ng usapin sa barangay? Yes po, pinatawag ko na po si Kagawad sa barangay nung time na napulipid ko na po. So ano pong sinabi ni Kagawad kasi may pinangako din siya? Noong nakapagpayag na po kami, ang sabi po niya is titingnan daw niya din sa taas, akyat siya. So umakyat yung anak, so pumayag na po na kinausap yung nanay na ipag-iba na raw. Pero nagantay ako ng mga linggo, hindi talaga niya inaksyonan, kaya pinatawag ko sila sa barangay. And then after nakakap na kami sa barangay, ang binanggit na sa akin is hindi daw siya magbibigay kasi hindi naman daw siya subdivision. Kung magbibigay man daw siya, after 17 years pa daw niya ibibigay yung daanan na yan. 17 years? Bakit after 17 years pa daw? Kasi po ang sabi niya, antayin pa daw niya mag-retire yung kapatid ko. Oh, anong kinalaman po? Anong kinalaman nun dun sa karapat dapat ninyo makuha yun? Hindi daw talaga siya magbibigay ng daanan. Para masagot ang ating katanungan parehas kung ano nang pag-usapan ninyo sa barangay, kakausapin natin ngayon sa kabilang linya itong Secretary ng Barangay Cabangahan, Consolacion, Cebu na si Eliza Caliao. Magandang umaga po sa inyo. Hello sir, good morning sir. Meron pong lumapit sa aming tanggapan na ang pangalan po ay si Luz Minda Belmonte. Hanggang ngayon ay mukhang may problema po dun sa sinasabing right of way. Meron bang usapan sa inyong barangay tungkol dito? Nag-file si Luz Minda Belmonte sir ng reklamo against Alegria Singson kasi mo-claim siya ng kalsada na badaanan sa kanilang sasakyan. Ano po ang sabi ni Kagawad? Sabi ni Kagawad sir nga, mayroon na silang madaanan pang tao lang. Yung existing daanan, lahat ng nakatira dyan sir. Yun ang sabi ni Alegria sa minutes. Ma'am Luz Minda, ano pong hinahanap natin dito na daanan na hinihingi nyo kay Kagawad? Pang sasakyan o pantao? Ang ginukuha ko talaga sa kanya, sir, bago man namin binili itong lupa, kung ang pinangako niya sa amin na 3 meters na daanan, makalabas-pasok ang sasakyan. Wala bang kasulatan ito? Wala po, sir, kasi gusto ko sanang lagyan ng kasulatan. Kaso ayaw niya noon kasi sigurado naman daw talaga yan na ibibigay niya. Okay. Ma'am Secretary, yan pong sinabi ni Ma'am Luz Minda na merong ipinangakong verbal itong si Kagawad na umano'y 3 meters. So ano pong naging sagot ni Kagawad natin dito? Wala siyang promise ni Luz Minda na kalsada kasi daanan ng tao ang daanan nila. Okay. Kasi mataas ang tinitirhan nila sir, mataas na bundok. Yung kabila is di na si Alegria ang may-ari sir. Iba na ang may-ari, so private na siya.
Okay. Now, napag-usapan ninyo na ma'am sa barangay, bakit hindi po kayo nagkasundo? Ano pong naging problema? Wala na po siyang inamin na may pinangako siyang 3 meters na daanan. Wala siyang inaamin na 3 meters na daanan. Ano po ma'am yung tatanggapin ninyo kung sakali mag-uusap kayo ulit? Ayun talaga po niya, yun ang kukunin ko kasi ang sabi niya last sa akin dun sa bahay nila na hindi pa raw bayad yung nakatira dyan sa taas kaya anytime pwede niyong ipag-iba. Kaya nga hinabol ko ngayon dahil siya mismo nagsabi na hindi Kailan pa niya bayad. po sinabi ito? Pagkabayad namin ng fully paid sa lupa niya, February 25, 2025. Kausapin natin yung sa kabilang linya muna, itong anak ni Kagawad Alegria na si Joseph Singson. Magandang umaga po sa inyo. Good morning po, sir. Magandang umaga po sa inyo. Ito po yung talaga ang nangyari. Yung pamilyang yan, si Miss Luzminda Belmonte, meron na silang existing na right of way. Ano pong klaseng existing right of way ito? Yung existing right of way po nila, daanan ng tao. Ngayon, guro, ewan ko mga 1 year or 2 years, hindi na sila dumaan doon sa existing na daanan nila. Doon na sila dumaan sa kabilang sitio, kabilang barangay, Barangay Saksak. Okay. Kaso lang, yung mga homeowners doon, nagsilagay ng bakuran kasi for security purposes daw, security reasons, binakuran nila yung mga bahay nila. But kahit na binakuran nila yung bahay nila, meron silang iniwan na pathwalk na tao lang ang makadaan. Okay. Hindi rin namin masabi sa kanilang na, uy, huwag niyong bakuran yung bahay niyo. Kasi private property yon. Tama. Karapatan nila na magbako doon. Giniit ni Miss Luzminda na gusto niya talagang dadaan doon, pati yung sasakyan nila. Mahirap naman padaanin doon kasi hindi na yun saklap sa lupain namin. At saka, yung location nila is na bulubundukin, bangin, at saka sobrang matirik. Impossible talaga na madaanan ng sasakyan. Pero I think para mas malinawan tayo dito, Sir Carl, na nakikinig pa kanina si Attorney Batas Mauricio para mabigyan tayo ng klarifikasyon kung sino nga ba talaga may karapatan sa mga ganitong problema. Okay? So makikinig po tayo ngayon, ha? Sige, kausapin natin ngayon sa kabilang linya, ito sa phone, si Attorney Batas Mauricio, ang ating Bitag resident lawyer. Magandang umaga sa inyo, Attorney Batas Mauricio. Magandang umaga po, Ginoong Carl Tulfo. Magandang umaga po sa ating mga kababayang nasa ipabitag mo ni Carl Tulfo sa IBC 13. Medyo masalimot po yung issue. Sapagkat lumilitaw, yung pong lupa na binenta, binili, hindi po nasasakupan ng titulo. Yung pong either original certificate of title o di kaya transfer certificate of title. Yung po yung maliwanag sa usapang ito. Yes. Otherwise kasi, Ginoong Carl Tulfo, Ginoong Vin, mga kababayan, pagka po ang bilihan, may titulo, madali lang po yan sapagkat yung hangganan, yung boundary ng lupang nasasakupan ng bilihan, nakalagay na po sa titulo. Okay. Kaya po nagkakagulo dito dahil walang titulo. Yes. So, liliwanagin natin, ano ang karapatan ni Kagawad na nagbenta ng lupa na hindi naman nakatitulo sa kanya? Malamang ang sasabihin niya, meron siyang tax declaration at siya ay nakaukupa riyan. So maliwanag, hindi po siya nagbenta ng lupa. Ay anong binenta niya? Ang kanyang karapatan, ano man yun. Kung matibay ang kanyang karapatan, meron siyang ipagbibili dito sa nagrereklamo. Pero kung wala po siyang matibay, patayan sa pagmamayari dyan sa lupang yan, wala rin po siyang maibibigay na karapatan dito po sa mga nagrereklamo sa atin. Pangunahin po yun. Ikalawa, kung bilihan po ng lupa ang pinag-uusapan, kailangan po nakasulat. Article 1403 ng Kodigo Sibil ng Pilipinas. Yan po yung tinatawag na Statute of Frauds. Yes. Para hindi po magkaroon ng lokohan, kailangan ang anumang bilihan ng lupa, sanlaan ng lupa, bigayan ng lupa o anumang transaksyon sa lupa, kasama po ang right of way nakasulat, Ginoong Carl Tulfo. At kung meron pong nakasulat, yung nakasulat na bilihan, yung dokumento ng bilihan, ang makakasakop sa karapatan. Ano ang nakalagay sa deed of sale, ano ang nakalagay sa kasulatan ng bilihan, ano ang mga hangganan binabanggit kung meron man, yun po yung nakakasakop. Pangatlo, right of way. Ang right of way po isang technical na termino. Hindi po basta sinabing right of way, karapatan na yan sa pagdaan. Sabi po ng Kodigo Sibil, ang right of way ay isang daanang ibinibigay sa mga tao na wala ng ibang madadaan
daanan patungo sa pinakamalapit na kalsada. Ang ibig sabihin po nito, binibigyan ng dadaanan ng isang taong nakukulong na ng iba't iba pang mga ari-arian. Either nabakuran na o di kaya nagkaroon na po ng ibang gamit, yung mga kanugnog na lupa, at sila'y wala ng ibang madaanan, o pwede po silang humingi ng right of way. Una, siyempre doon sa nagbebenta. At kung wala pong kasunduan tungkol dyan o ang kasunduan ay hindi na ipapatupad, kakailanganin po nilang dalhin ang usapin sa hukuman, at ang hukuman ang magdedetermina karapat dapat ba na mabigyan ng right of way o hindi. At ang kadalasang pinagbabatayan ng sagot kung karapat dapat ba, yun na nga po, kasama ba yung right of way doon sa ibinenta? Kasama ba ito sa dokumento ng bilihan? Pangalawa, kasalanan ba ito ng taong nakabili kung siya'y napagsarahan o kasalanan nung nagbili? Yun po yung mga konsiderasyon at medyo hindi po sapat yung impormasyong nadidinig natin, Ginoong Carl Tulfo, tungkol sa mga isyong ito. Kaya nagkakagulo, nagkakaroon ng diferensya yung pananaw kung may right of way ba o wala. Ginoong Carl Tulfo. Siguro, attorney, kasi ang gusto lang naman namin ay matahimik naman din ang parehas na panig. Is it possible na mapag-usap na lang itong dalawang panig doon sa City Engineering's office para sila mag-mediate doon sa posibleng maging usapan at mailagda na to bilang isang kasunduan? Opo, napakaganda po niyan, Ginoong Carl Tulfo. Ang magiging pasubali lamang po dyan, kailangan po bukas ang kaisipan ng magkabilang panig. Tama. Hindi po sila pupunta doon na sasabihin, ito lang ang gusto ko, ito ay pagpipilitan ko. Mahihirapan po yung usapan sa ganyan. Kaya nga po maraming mga mediation centers ang itinakda ang Korte Suprema at ang sinasabi po lagi dyan, have an open mind. Tignan natin kung anong pinakamaganda sa kasalukuyang kapanahunan na pwedeng maging kalutasan. At yun po, yung hihilingin natin sa magkabilang panig sa nagrereklamo at inirereklamo upang sa ganon makahanap ng solusyon nang hindi na pumapasok sa mahabang litisan sa hukuman. Ginoong Carl Tulfo. Alright. With that said, attorney, kami nagpapasalamat sa inyo. Maraming salamat po sa karangalang pinagkakaloob ng Ginoong Carl Tulfo na ipabitag mo kay Batas Mauricio sa pagtugon sa problema ng sambayanan, lalo na sa problema sa batas. Magandang araw po. Makakusap natin ngayon sa kabilang linya itong Municipal Engineer ng Consolacion, Cebu, si Engineer Nestor Ermac. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, sir. Sir, ano bang nakita din natin doon sa lugar? Kasi nababanggit po ni Ma'am Luz Minda na naiipit daw siya doon sa lugar at wala daw siyang umano'y daanan doon sa kanyang tinitirhan. Sir, as per namin, pinapuntahan namin doon sa mga inspector team namin. According to them, meron mang madaanan, kaso lang per tao lang kasi almost 1 meter lang yung madaanan nila. Yung daanan ba na ito, engineer, ay may-ari nito or talaga inalat na daanan para sa mga tao? Hindi namin alam, sir, pag naka-reflect ba doon or may lot number ba, kasi pag sinabi nating daanan na talaga, dapat separate na yan sa mother sketch plan or mother title or tax deck. Dapat may lot number yan. So, as per na namin, parang lang na pwede nila madaanan pero hindi sa ganun na allocated na talaga yon. Yung daanan kasi na nababanggit din ni Ma'am kanina ay parang pansamantala lamang at posible na itong masara. Now, alam nyo ba, engineer, na baka mamaya yung daanan na tinutukoy ninyo ay posibleng isara na din pagkatapos ng ilang buwan? So, sa ngayon, sir, wala kaming info. According to Ma'am Alegria Singson, hindi naman siguro isara kasi hindi lang si Ma'am Luz Minda ang magdaan dyan. Mayroon pang isa. Siguro parang for the public use na to kasi mayroong mga naggagamit. Okay. Ang lang, kasi hindi pa ito separated ng property niya. So, komunal kasi pamilya lang din, part ng magdaan dyan, pamilya ni Ma'am Singson. Okay. Possible ba, engineer, mapatawag lahat ng mga tao na gumagamit ng daan nito at lahat sila pagpipirmahan ng isang kasunduan o mano na sila ay nag-agree na hindi isasara, i-maintain na open at walang kahit sino na ibabakod itong daan para ipagamit dito sa umano'y public? Sir, posiblihan, pwede natin ipatawag doon sa barangay. Doon tayo muna sa barangay para doon man ang umpisa. Pwede kami i-invite din nila. Yes, please. At witness kami sa anumang agreement. Willing kami, sir. Alright. So, kami, engineer, nagpapasalamat din na tinanggap nyo po ang aming tawag ngayon at in-entertain nyo po itong reklamo na ito. Okay po, engineer? Yes, sir. Yes,
sir. Yes, sir. Welcome. Alright. Balikan natin si Sir Joseph. Ganito na lang sir ang aking pakiusap para po panatag ang loob ng lahat ay lahat po ng tao na sinabi ko sa engineering na sakop po doon sa mismong lugar na kung saan dinadaanan ni Ma'am Luzminda, magkaroon po ng pag-uusap. Now, ano pong dahilan para mailagda po sa kasunduan na silang lahat, kung sino man involved, na talaga nag-agree sila na yung daanan na yun ay walang magbabakod, walang maglalagay ng kung ano man, para mailagay natin sa mismong papeles na ito ay talagang nakaalat for right of way para wala na pong kahit anong magiging problema. Kaya ba yun na Sir Joseph? Walang problema po sa amin, sir. Yes. Maraming salamat po sa inyo, Sir Joseph Singson. So, Ma'am Luzminda, gano'n na lang po siguro. Magkaroon tayo lahat ng pag-uusap para malaman namin yung naging usapan ninyo. Pagkatapos nun ay manghihingi din kami ng update sa inyo kung ano po ang nangyari at kung nagkasundo ba ang lahat para kahit papano, pare-parehas na tayong tahimik ang ating buhay. Yes po. Alright, maraming salamat po sa inyo, Ma'am Luzminda at Ma'am Leonarda. Maraming salamat po sa inyo. At dyan po tayo nagtatapos sa sumbong na ito. Ito ang nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyong may ibang katangian. Katangiang bitag, ilalaban katigiwan. Itong hashtag, ibubitag mo.